I'm proud of you, sweetheart. Maraming salamat, Magaling! You've been such a great apprentice! Apprentice, napakagaling mo yung buwan! Sa wakas tapos na ang araw ng mga gobernador general. I say everybody down with your camera! I'm just a student and young of all years. May mga bago na. Mr. President, I am your humble servant. Huwag niyo sana kalimutan yung support ang binigay namin sa'yo sa Cavite, ah. Ipakikilala ko sa'yo ang aking mga kasama. Tamang ganon, my friend. My friend. Glad you could make it, in spite of everything. Karen? Mwah. Lovely. My beautiful Inanna. Thank you so much for all the films you made for my company. I cannot thank you enough. You're welcome, honey. Gusto ka? Bago talaga, babe. Hindi tayo pumunta. Tamang panahon, my friend. Pumunta ka sa palasyo sa makalawasan ng fish gears, ha? Mientras, let us enjoy the night. Don't let me enjoy the night. Congratulations, Mr. President. Hindi ganun. Nahalo mo na ba? Congratulations. Pagod na ako sa laro nito. Totoo. Pagkatapos ng 6 na taon, ikaw na ang presidente ng Republika. Mauna pang pumuti ang uwa kaysa bitawan na yung kapangyarihan mo. Ang hangat ko lang, Ano ba si Sadie Osmeña? pagsilang ng Republika. Sino yung si Sadie Osmeña? We will. We will. Malaking sinunong protesta sa Cavite. Dinahin itong eleksyon, sabi ni Mayor Milo. Kung naging malinis lamang sana ang halalan, Si Emilio. kung wala sanang nakayanan sa pamahalaan, kung wala sanang mapuso sa kanilang kapangyarihan, iba sana ang resulta. Alam niyan ang taong bayan! Ganda na nalaya! Patatigin! Mga klas! Asintahin ang mandamayan si Quezon! Ako na mismo ang mauna! Balil ko mismo ang gabi! Tayo sa gabi! Ayokong dumana ang dugo. May ebidensya na ng pandaraya?
Patawad pa ako. Wala kang kasalanan. Kinita ko kaya para gawin ng mga pelikula na ginawa ko ng trabaho. At Diyan mahusay. tayo bag ko. Saan? Ikaw po. Gumawa ko ng mga kondisyon. Sinunog ko yung bahay ni Lolo Miguel. Wala pang nakakakita. Dahil sa gusto ko tapos may pasaring alerto. Ika nga ni Lolo Miguel, kailangan mo ng bala. Pero ayoko mapahamak ka pala. Tapos na ang eleksyon, panalo na siya. Ano ba mga magagawa niya? Adoro. Susuko ka na raw? Mga sundalo rin sila. Nagmula pa ng Ilocos. Manuel Quezon. Rusca. Eduardo Rusca. Ito naman si Oven. Ano nangyari sa kanya? Kasama siya sa mga napalaban sa may pasuntiran. Periodista at fotograpo. Tulad ni General Goyo, yung tinayaan niya ang kanyang buhay. Mukhang nakipaglaban na matindi ah. Nahulog lang ako sa... Nahulog sa malalim na pagmamahal sa bayan. Saludo ko sa iyo, Kawal. Huwag mo itong gagastusin. Maging tanda ito na prinsipyo lang ang mahalaga sa muli. At hanapin mo ako pag gumaling ka na. Paano? Saan? Tandaan nila yung pangalan ko. Manuel Luis Quezon. Pasisikatin ko ang pangalan nila. Prinsipyo lang ang importante. Mr. President, Joven Hernando po. Henry. Pag-ibigay sa inaanak ko. Ingatan mo ang muli kaibigan mo, ha? Bihira ang mahusay sa pelikula, lalo ng babae. Oo, nakikita ko ang industriya yan, ha? Sasabog yan. Yung industriya ng periodiko, pinaglalaro ko pa rin. Oh, simula naman ng bakbakan, wala pang kape. Pinasara mo ang negosyo ko. Para ano? Para apunin na lang ang babasa mo tungkol sa'yo. Kaya ng drama. Okay. You are entitled to your own opinion. Wala akong kinalaman sa pagsala ng alerta. Bakit ko naman gagawin yun? Kaibigan mo ang bumili ng kumpanya. Komisyante, it was a business transaction. Wala na talagang pwede mong sulat na masama tungkol sa'yo. No? So, masama ang sinulat mo. Hindi masama magsabi ng totoo. Well, what do you want from me? Ibalik mo sa akin ang alerta. Wala akong kinalaman doon. Well, ibaling mo na lang ang atensyon mo sa pelikula. Sino yung sa Avenida, di ba? Sinasabi ko sa'yo, lalago ang industriya yan. May mga bagong kumpanya ang Amerikano dito, si Harris at si Editech. Di hamak na mas maganda ang gamit nila kaysa dyan sa putangin ng sine, Pomoseno at sa Lumbides.
Nandyan si Nadia. Ang layo ng mararating ng inaanak ko. Ha? Napakalaki ng potensyal ng pelikula. Sa pangangampanya, katotohanan ng hanap ko, hindi invento. Yung ginawa ng anak ko para sa'yo, pagpabango lang yung pangalan mo. Thank God for that. Okay, hindi ko mahahatid sa independensya ang balang ito kung alam nila kung anong nangyayari sa loob ng gobyerno. Gobyerno ng mga sinungaling? Hindi ka ba nagbabasa ng Plato? Ha? Ako lang tira. A noble life. Hindi ba nagbabasa ng Aristotle? Mill, Rousseau, Kant. Katotohanan, ang pundasyon ng isang maayos at makatarungang lipunan. O edi punas! Tol ako! Putangin naman pare. Huwag tayo magtalo sa filosofiya at ethics. Hindi ko magagamit ang abstract virtue sa totoong buhay. Napakadakilang bagay ng katotohanan, pero hindi na palagi epektibo sa pamumuno. Kailangan pantayan dito. Sa statecraft, ang mahalaga ay ang layunin. At anong layunin? Independensya, my boy! Owen, mahal ko ang bayan ito. Pero, kung gusto ko ng pagbabago, kailangan ko ng kapangyarihan. At paminsan-minsan, kailangan madamihan ang aking mga kamay. But I will lead this nation into prosperity. By hook or by crook? Nalaman mo katotohanan, hindi mo matanggap, ha? Tanggap ko. Abogado ka pala, sinusundan na kita eh. Nakita ko ang pagtangat mo sa pagkagobernador kahit na imposible. Nakita ko kung paano ka naging kampiyon ng independensya at kung paano ka naging tinuring ng isang bayani dahil sa Jones Law at naging Senate President ka ba dahil doon. At pati paano ka naging Pangulo dahil sa Tidings and McDuffie Act. Pero lahat yun, laro lang. Para mga pyesa lang yun, pag pinagkabit-kabit, ang lalabas na larawan ay ikaw at yun ang hindi ko matanggap. Oh, Ben. Put yourself in my shoes, ha? Ha? Sa trabaho nito, kailangan ng trade-off. Kompromiso. Walang problema sa kompromiso. Ang tanong, sino ang makikinabang? Balat ka! Nasa kolehiyo ka pa ba? Puro teorya lamang! Maging masaya ka na lamang at malapit na natin makamit ang independensya. Kunyeta! Ang nakaraang taon lamang posibleng makahala ng isang Pilipinong presidente. Oh, ha? Now, look at us. Gulat nga siguro ako. Huwag mong gagastahin ito. Maging tanda ito sa'yo. Isasara niyo yung balkonahe? Hindi po. Sa bandang likaran pa po. Doon po gagawa ng projection room. Diyos ko, gigibayin niyo yung pader. Si Tio Eduardo, sabik pa rin sa Bodabi. Di naman sa ganun. Nangihinayang lang ako dito sa Gusali. Matagal na rin ito eh. Saan ka galing? Sa palasyo ng aswang. Nag-usap kayo? Bumabalik pa ba yung alerta? Hindi na ako maasa. Gumawa ka nga ba talaga ng dalawang version ng mga pelikula? Yung bayani po siya at yung mas totoo. Ilan doon? Lahat po ginawan ko.
Nagkasya naman sa budget. Ano? Sige po. Pare, gusto ko manood ng sine? Dalawang bayani. Ay, dalawang pinagulawa. Bayani siya saka. Yung totoong ano. Sige ko lang ano. Hindi ko lang naman yun. Napanood ko na doon. Naging pangulo siya ng Senado dahil sa Jones Law. Samantalang si Osmeña, naging Speaker of the House. Tapos nun, vote for Quezon. Ano ito sa kasaysayan ng ating bayan? Ang binibigay nating independensya ay nalalapit na. Ilang taon na natin itong iniintay? Sukdang niyari ko ang aking sarili. Anong ba kayo? Para sabihin ng Amerika na matatag ng gobyerno natin, kailan niya sasabihin? Hindi na natin sa Diyos kung saan talaga. Matuwa na tayo sa maliit na kamang na ito at iuligin. Walang tigil siya sa bugusisa, no? Dati pa naman. Dali lang sa Jeep. Kung hindi rin ka binigay sa sabang sulong sa trono eh, kalaan lang naman. Depende sa araw. Ilang beses na ba itong nagkahiwalay sa nagkakaligan? Mas madami pa sa inyo ng nobyo. Nagkitang mag-asawa nun eh. Pinagkakaroon kong ipaalam na ang Tinamo Pension Law na nagkakaroon ng lifetime pension na 12,000 pesos kada buwan sa ating dakilang general ay nais sa batas na. Ito ang ating paraan ng pagdalaw ng utang na loob sa mga kabayanihang ginawa niya para sa ating bayan. Mabuhay ang Presidente ng Veteranos de la Revolución! Mabuhay ang ating Presidente! Umaasa ako na nakakiti ng Pilipinas ang independensya kahit hindi pa itinakda ng Estados Unidos. Dahan-dahan yan. Dahan-dahan. Lalo na kung nagkakasundo ang Senate at ang lower house. Walang mga nagsasarili sa paglunsod ng mga batas. Di ba? Three? Tapos, may panahon ng Senado makipag-usap ng seryoso. Hindi na ubus yung oras sa mga aliwan at mga social engagement, no? Itiwan mo ako! Sino siya? Katulad ng sinabi ko, hindi inuubos ang oras Hindi ko sa... kilala yung bahay yan. Hindi naman siya yung tinutukoy ko. Sino ba siya? Umaasa ako na puspusan ang trabaho niya. Masaya na akong mamuhay ng tahimik sa paliparan bilang isang magsasaka. Salamat sa iyo. Hindi ko na kaya pang makiharap sa mga Amerikano. Anong problema? Kaming bahala. Nagtayo kami ng Council of State. Kasama ang ibang miyembro ng gabinete. Kahit anong desisyon ng mga Amerikano yan, may boses ng mga Pilipino. Hindi ba labag yan sa Diyos, no? Hanggat kapit-basic kami ni Sir Ying at si Francis Harrison, ang gobernador nila, wala tayong magiging problema.
Mr. Forbes, the situation here is one of very great gravity. There's no shortage of practices that resemble slavery. Peasants spend a lifetime of bitter service in the payment of small debts. Landlordism has been a singular scourge of these farmers, and that makes independence all the more attractive, no matter how vaguely defined. We're here to make a fair report on your current conditions, so that the road to independence can be built. Nais kong malaman kung kayo ay sangayon sa independensya. Ako'y sang-ayon sa lahat ng narito. Ay gusto ko namin ang independensiya sa lalong madaling panahon. They want independence. Do they really know what independence means? Naiintindihan niyo daw po ba kung ano talaga ang independensya? Ay opo. Ay balita ko masarap daw yung kainin. The people have been stirred up by long agitation on the subject of independence, but no one really knows what independence entails. The propaganda has vaguely defined it as something that will bring lower taxes, higher wages, and less work. Meanwhile, the country's finances have been wrecked by gross incompetence. The National Bank is managed by people who have little knowledge of banking. Independence missions to the states are treated like family vacations, with Filipino officials bringing their wives and children at the annual cost of $1 million pesos. Money that could have been used for improvements in sanitation, education, and roads. It is going to require the best and strongest kind of leadership to put affairs back on the road to progress and decency. After making a comprehensive and fair assessment of the readiness of the Philippines for independence, I must say that the majority of the Filipinos do not know what the word means. Tama naman. Pero bakit si Leonard Wood ang gobernador general siya nagpasimula ng masa ng halos 1,000 boro sa ulo? Nag-aalala ako sa implikasyon nito kina Osmeña at Quezon. The blame rests on the shoulders of the island's governing officials. Sisihan na yan. Puta na yan! Bakit ako? Kasalanan ito lahat ni Sergio! 6 na taon sa lower house, lahat kinailangan dumaan sa kanya. Wala naman ako ang maganda. Ano mo? Call the press because this is unacceptable. Ano gusto mo? Magkaaway mo kapatid? Magkaaway. Sige. I personally think that the country needs independence right now and not tomorrow. Away step above. But we cannot deny that our nation is in crisis. And serious single leadership of our beloved nationalist party has led to this crisis. Ay di lumabas din ang totoong kulay niya. Gusto niya ng away, hatagan ako. Huwag na huwag niyang isisi sa akin dahil sa'yo nasa ituktok. Sino bang dapat sisihin pag wala kayong disgrasya sa bayan? Hindi ba yung nasa ituktok? Hindi sana abot sa krisis ang bayan kung meron tayong isang matatag na pangulo. Isang taong kakatawan at aaksyon sa ngalan ng legislatura. Pansin niyo ba na mga salita ito ng isang diktador? Hindi natin kailangan ng diktador. We need decentralization. Sa ngayon, lahat ng desisyon mula appointments hanggang sa pamamana, kailangan dumaan kay Shaheen.
ang Senado ay hindi isang rubber stamp. We need collective leadership. Collectivistas, collective leadership. Ikaw? Nauna ako sa ring, sa single leadership eh. I have to take the opposite stand. Sa pula, sa puti. Pangalan lang yan. Ang mahalaga, dumami ang kaalyado at ang matahimik na yan si Sir Ying at si Wood. So much for cleaning up after ourselves. Time to leave this dump, I say. Check. When we started this mess, we get out with dignity. Those damn Harrisons. Rushing into this militarization. Let Sergio and Casey muck it up for 6 years. We do need to work with the locals, sir. Check. Oh, no. No, Sergio's fine. He plays the game and he's straight as a die. Casey, goddamn, he's the most unscrupulous comedian I've met. He can be useful, sir. Sure. Except every time you use him, it adds to his power. Check. Me. Sir. No. Kami yun pala, ha? Utangin na niya. Mahusay ka namang magbalat kayo. Naalala ko sa Hong Kong, ang bumakala kay sasaglit lang tayo bago tumulak ng Amerika. Wala akong kamali-mali na magpapakasal pala tayo. Ginusto mo rin naman. Hindi ba? Oo, pero malay ko bang engaged ka sa 4 pang iba ng panahong yun? Oo, pero ikaw ang pinili kong pakasalan. Alam ko. Mahal kita, pero hunyango ka pa rin. You are a chameleon. Huwag mo nang ikailang. Bakit ba? Iba ang dating kapag ikaw ang nagsasabi. Basta huwag ko lang malaman na may anak ka sa iba. Sa mga anak pa lang natin, ubus na ang oras ko. Itagdag mo pa ang mga isip bata sa legislatura. Tama naman ang ginagawa ko, hindi ba? Naniniwala ka naman sa kapasidad ko bilang senador. Naniniwala ako na naniniwala kang tama ang ginagawa mo. Hindi ko kayang pagsabayin si Sergio at si Wood. Uunahin ko na ang kaibigan ko. Paano? Kami din ako, hindi ba? May paparating na eleksyon sa Senado at sa Lower House. May oportunidad para sa paborito kong laro. Okay. Appointments. Si Benjamin Armas pa. Nung bata pa siya. Senyor Manolo. Dami! Umutang ka na naman, ha? Hindi naman. Kinulang ako ng 1,000 piso. Papagawa ko ng pustiso, dala ng Tangina. Sakit na yan! Hindi naman. Pamili ka naman! Dahan-dahan ka sa pagbababae! Eh paano kinuha mo ng lahat ng magaganda? Ito yung bunga ka mo. Totoo ba na itatakbo mo si Dero Francioas? Oo. O
sino bang kalaban? Bukod kay Salim, Tonyo, de las Aras. Sisir. Pwede mo ba nagdagdag ng isang linggo para Manolo, amigo mio, namadalo kayo ha? Tamanidas Alas! Just making survey. Ano? Kung gaano katibay itong tinatayuan natin. Ay, ano ba na gusto mong maging Speaker of the House? Paano yan? Hindi ka na malalakad yung minamata mong posisyon sa kabinet. Ha? Pero kasi dapat pag-isipan ng maigi dahil napakahaba ng pila. Ano si Palomay niya? Tokayo! Mr. Senate President. Nieta, you need to be so formal, Manling. Ano? Oy, bali-balitan ba na kayo ang pag-asa mong maging Speaker of the House, ha? Ha? Hindi sikat ka. You know, naalala ko ang sarili ko sa'yo nung nasa edad mo ako. We should have Blake. Marunong ko ka. Mas Manuel Rojas yan. Pwede ako matuto. Amen. Amen. Okay, nasib. Ano na naman yung niluluto mo? Kaya mo siya. Wala kang niluluto. Ang tayo na this game, mi querido. Narinig ko na yan. Seryoso. Kagabi, pinag-usapan namin ng asawa tungkol sa resignation ko from being Senate President. I'm sick. Kailangan mo magpagaling. Anim na taon, siya ang pinuno ng partido. Siya rin ang namumuno sa Kongreso. Pero ano ang nangyari? Siguro nanggawa ng resignation. O sabihin niya, Prangkahan na tayo. Si Osmeña ay hindi bagay maging pinuno. Kasi sabi lang niya sa akin na gusto na niya mag-resign pero hindi pa rin siya tumitigil. This is nothing but a stupid power grab. Pero kung yun talaga ang tingin niya, mabuti pa siguro. Magbitaw na ako sa Council of State at sa posisyon ko bilang Speaker of the House. Namumulubi ako sa iyo, ah. Kung talagang honorable din siya, I dare him to resign as well. Unless he is up to his dirty tricks. I accept the challenge. Then is done. I, Manuel Luis Quezon, am formally resigning from my position as Senate President. nakakatrabaho. Nag-aaksaya na tayo ng oras dito. Dito tayo kumikita. Ay, maghanap ko ng ibang trabaho. Oh God. Can someone get these two over here? Gentlemen, not to intrude on the ongoing drama, but we do have bills to pass and a country to run. Don't worry, Leonard. This thing between Sally and I is nothing personal. It's just politics. Well, your resignations won't make things easier, but if we're going to make this work, I need to know if you men agree with the conclusions of the Commission. The Philippines is not ready for independence. Do you agree? Yes, that is obvious enough. But we cannot say that in public.
That's not what the people need to hear. And the people do not even understand what that means, no. Independence is just one word. It's easier to swallow. How long are we gonna keep up this whole charade? Leonard, for as long as we say it's coming, we are fine. And we are both prepared to move out of your way if it's for the country's good. Okay. This quarrel between the former Speaker of the House and I has no place in the government. I will not allow it to go on any longer. May bisa pa din po ba ang pagbibitiw niyo yung dalawa? We only decide as respected leaders of the chambers. Kung gusto ni Sir Hing bumalik sa posisyon, malapit na naman ang eleksyon. As for myself, I'm tired. Hayaan na lang natin ang lehislatura ibalik sa posisyon ang mga nararapat ibalik. At for now, let us focus on reconciliation. Agree? Mukhang may lata ni Quezon ng kanyang mga pyesa. Pagka tumakbo ako sa Senado, parang mawalan ako ng Civis Kongreso eh. Pwede pa akong mag-Senate President kung totoo yung resignation ni Manuel. All rise for our new Speaker of the House of Representatives, Honorable Manuel Rojas. Congratulations. You're welcome to the Senate, Mr. Speaker. Right. Manuel Luis Quezon, your Senate President, accepts this re-election with the greatest humility. Sorry now, whose heart is aching for breaking each vow? Dapat ka sa ninong mo! Right to the end, just like a friend, I tried to warn you somehow. You had your way, now you must pay. I'm glad that you're sorry now. That's all. Naalala ko to, dati nakawin yung Amerikanong gobernador, sige, Leonard yun. Pero komplikadong kwento yun. alam ba nag-gising pero Si Rico, di ba nagkatanda? Si Marty ba nandito? Ay, ito na po! by order of the U.S. government. I'm President. You can get away with this. Ma'am Jane, hindi po pwede mo ganun eh. Abusado na yung kong na yan. Sino siya? Alam niyo kung sino tayo? Ayusin natin. Siyempre, scoop ko yan. Mayor, lang nang gagawin. Mr. Hernando, gusto niyo ba ng tip?
May mas malalim na kwento tungkol dito. Yan si Connie, akala mo ba matinig sa trabaho? Pero ang totoo, may ebidensya kami. Lumalabas itong si Connie, nagmamalinis, kulat din pala. Oh, Bibi ha? Nakakotong yan. Mag-rain, tapos maghihintay na suhol. Modus niya yan eh. Sinulat kayo sa diary ko at nagsuluran ng mga ibang periodiko. Narinig mo ba kung magkano yung nakotong nila sa negosyanteng check noon? Kung nagbayad yung tama, hindi niya na ginagambala. Nauto pabalik. Paminado naman ako. Sir, I swear. Clear out your desk, Tommy. Clear out! I swear, I'm being framed by the mayor and his friends. Sa pa, Governor General na nagsabi na inosente si Connie. Hello, America. At dyan nagsimula ang gera patani. I demand to know why Conley was reinstated. The evidence against him was flimsy. But we stood as witnesses. Conley is accountable to us. Court does not agree with your wishes, sir. It was recommended that I reinstate him, so I did. This is a gross abuse of power. So, tinanong ni Nadia, mga Hernando. Ano nakita mo? Madami. Tungkol sa Jones Law, hidwaan yung Tasmania, at tungkol kay Leonard Wood. Leonard. My favorite. Naalala ko nung kumatok si Monsing para humingi ng tulong. Perfect timing. Oh! Don't worry! Hindi ka mahahawa. Tuloy. Kailangan ko ng tulong mo. What took you so long, my friend? Governor Wood, you have consistently intervened with the affairs of the local government in utter disregard of the authorities of the department heads, resulting in an unfortunate incident that has shocked the entire nation. Shocked. By reinstating Conley and ignoring the side of the local officials. You have clearly made this a matter of Americans versus Filipinos. I simply made it a matter of due process. But if that's how you feel, I'll have to side with my people. Well then, we resign as members of the Council of State. If it makes you happy. Nag-resign na sila lahat. Paano na? Ewan. Parang kahit na sila, hindi nila alam eh. Walang effective resignation kung hindi bababa sa pwesto si Wood.
Hindi siya nadala sa pag-arte mo. Kailangan ko ng public opinion laban sa kanya. Kailangan ko pa ng mas matinding kakampi. Sweetheart, ang kalusugan mo. Wala na ito. Mabisa yung mga gamot na in-order ng doc sa US. Kailangan ako ng bayang ito. Oo, pero Ako lang, ma'am. Kung may kayang ipaglaban ng independensya. Alam niyo, di ba? Mr. President, Casey doesn't seem to realize that he's the one committing offenses against an orderly conduct of affairs by trying to take control of the government. He is making an ass of himself. Ininom mo ang gamot mo. Teka, sandali. Manolay! Manolo? Jesus, may kasi patakin ako sa'yo. Pare, bakit ka pumunta ka sa US? Ha? Kausapin mo si President Coolidge. Sabihin mo, tanggalin yung putang yung wood na yan sa pwesto niya. Seryoso ba? Hindi ko kaya magbiro ng ganitong oras, kunyeta. Okay. The senator has every right to send Mr. Rojas to the U.S., but they should know I'm cutting the budget for independence missions. So if they want to bring their families on vacation, they'll have to take it out of their own pockets. What's happened to the cleaners? Most of them called in sick, sir. The rest just went up and quit. What? I believe they were supplied by one of Casey's pals, sir. We're leaving today for this inspection, so we'll have someone else clean up this mess before we get back. Yes, sir. With the right pier? This is steamboat. Sir, order says the steamboat was rented out. No other boats available? I believe that one, sir. What in the world is going on here? No, wait. Don't tell me. We need a government of Filipinos. By Filipinos, for Filipinos. I would prefer a government run like hell by Filipinos to one run like hell by Americans. Because no matter how bad a Filipino government might be, it can still be improved. Oh, di pa kayo handa? Alas 3 ang interview natin kay Usman. Ikaw na lang. Ano nangyari? Pagod na. Saan? Sa lahat. Gusto ko na mag-retiro. Tio Miguel. Baka gusto niyo pag-usapan. May oras pa naman. Gaano katagal lang nga ba kayong magkaibigan nito, sir? Mula nung abogado pa siya. Ilang dekada na rin. Dami na rin pala ng may tulong sa'yo, no? May dalawang negosyong hawak mo.
Joven Hernando? Manuel Luis Quezon? My friend. Mag-iingat ka sana. Kita mo naman kung paano niya gamitin ang independensya para magkamal siya ng kapangyarihan. Mahusay siya maglaro ng politika. Pero maganda ang kanyang hangarin. Napakaganda General ng bukid na ito. Ilang buwan ko rin hininang yan mula dulo hanggang dito. Sari-sari mga tanim. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Pinatitira mo ako at ang aking pamilya dito ng libre. Yun na lang. Ito ay maliit na bagay para sa isang tao katulad mo. Napakagaling General. Napakasarap pa siya. Pero, maaari ba natin balikan ang naman ng paksa? Senador, Maliit na bagay lamang ang hinihiling ko sa iyo, General. huwag mong isipin na ayaw ko ng independensya. Lahat naman tayo yan ang hangad. Ang sinasabi ko lang, mag-iingat ka. Dahil kung magaling nga siya sa larong yan, baka dumating ang araw na gagamitin ka rin niya para lang manalo. Sobra na kasi yung pangkin ng tanong na yun eh. Ang akala niya, kaya niyang brasuhin ng mga Pilipino ang gano'n-gano'n naman. Nyeta. Ano ang pinapakiusap mo? Kondenahin mo lamang siguro. Isang beses na. I am sure na maraming makikinig sa El Presidente. Naiintindihan ko naman ang mga sinasabi mo, pero hindi ako nagbabahala. Hindi din nasahaw lang gintuhan na. Paano mo pangangalagaan ang katotohanan kung isang panig lang na yung nakikita? Hindi ako nagbubulag-bulagan. Hindi kaya lumalabo na ngayon kanina. 20 taon na ang nagdaan. Nakalimutan na ng mga kabataan ang kabayanihang ginawa ng mga sundalo natin. Hindi ka nila makakalimutan. Sino yan? Ikaw! Si ano? Hindi mo ba naaalala yung speech na binigay ko noon sa Washington, D.C.? Pinuri ko ang katapangan at patriotismo mo noon. Sa mga Amerikano, masaya na ako sa pagsasama. Gusto ko lang ang tahimik na buhay. Isang salita mo lamang. Yun lang ang kailangan. Ayaw mo na ba talaga? Matagal na rin naman ako sa trabaho. Ay, basta mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa mga tao nagsasabing ipagtatanggol ka na ang ginagawa nila ay para sa iyong kapakanan. This whole mess has been blown way out of proportion. It's just supposed to be about colony, now it's a national matter. How we deal with children, I think, is a test of patience. Watch out! These roads! Exactly what I was talking about. Governor, the general is asking if you are all right. We're both military men, but I envy you. We've stayed out of politics after the war, and I've gotten myself into the middle of it. Buti pa daw kayo.
Nagawa niyong makaiwas sa politika pagkatapos ng digmaan. Di katulad niya. I'd rather be on the battlefield than fighting wars behind desks. Nais na lang niya makipagdigmaan. Masyadong maraming politiko sa bansa. Kakaunti lamang ang mga lingkod bayan. Many politicians here, few public servants. That's the way it will always be. I just want to do my job. The sooner I get back to America, the better. Kanino po talaga? Gusto niya na umuwi sa Amerika para magtrabaho. Abay, dali-dalian ninyo. Kayong lahat. Many politicians, few public servants. Bravo. Dali-dalian niyo. Ang punyeta! Napakahirap naman kalaro nito! Hindi ko mabasa ang mukha! Alam mo kung sino ang masayang kalaro? Sino? Sa 100. Benteng. Adrigan. Wait mo, yung ututok. Sa ngalan ng mga kasapi ng Veteranos de la Revolucion, inihahayag ko ang sumusuporta sa Veteran General Leonard Bote. Utang ina! Handa ka! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, pinuri-puri ko pa siya sa harap ng mga Amerikano! Ayop na talentadong traidor! Tapos ka na? Telegrama, galing daw kay Manilin sa Estados Unidos. Utang ina talaga ba? Ano sabi? Hindi daw tatanggalin ni Coolidge si Wood. At kapag nagpumanit ako, lalo lang iisipin, hindi ayaw na sa independensya. Mukhang nakahanap ka ng katapat. Suko na? I have a last decision. Pero magago ito. Come in. Lenny, my dear friend, We shouldn't be doing this at night, Casey. What will the neighbors think? well, I got whiskey. If you need encouragement. You heard it. You remember that Entrencherado fella? He called himself Emperor of the Philippines. Yeah. I was on the same boat when you two had that meeting. Yeah, I wanted to borrow his crown so you could try it on for size. Lenny, you bastard. Yeah. Nagawa ka ba ng summary? I respect you a lot. You know that. I told you that, Lenny. Same here. Why do you think you still have access to the back door? Well, no, I should be giving away by now. I'm just trying to do my job, you prick. You're the one trying to rule over everything. Go on. Be a senator, do senatorial things, okay? But I learned this from you Americans. I spent 6 years in Washington, learning how to play your game. Oh, you don't wash your hands with this. We came here to teach you good government. Oh, and make lots of money along the way. I didn't make much. I'm sure you did. Come on, Lenny. Just give it up now. I don't want to have to use all my tricks. I've got some tricks too up my sleeve, you bastard.
documents from the Supreme Court or your dirty little secrets from the past. I publish this, your career is over. What secrets? All your illegal activities. Your first wife. That rape case. May rape case. Okay. You slow down, cowboy. I've already defended myself in court with that rape case. You know what I told the judge? What? With this face, do I need to rape anyone? You did not. Yes, I did. And I won. Oh, God. Oh, what do we do now? I don't know. You're sick. Maybe I should just wait for you to die. Oh, I hear you're sick too, my friend. Whoever dies first, then. To hell with it. Mabuhay! Sweetheart! Ano? Basahin mo. Sing hallelujah, hallelujah, and get you the way. We can pursue ya, hallelujah, gets you through the darkest day. Baka nakilala niyo yung albularyo ko, kaya gumamit ng TV. Pindihan lang sa kabawang. Ano yan? Ano yan? Answer please. Bakit yan so bilis? Yan. Sarap-sarap na lang, so please. Katong siya Ikaw na. sa utak. Sino? Si Wood. Ito. Namatay siya 66 years old. Para sa yan. Anong okasyon? Well, ngayon wala na si Leonard. At mas mabait na pumalit sa kanya, maaaring na nating isulong ang independensya. Hindi kaya ng katawan ko ang biyahe. Kaya naisip ko, ikaw at si Manuling ang tumungo sa Estados Unidos para ilapag ang bagong Independence Day. Marami akong inasikaso. Saling! Kapag nakuha niyo ito, maaari tayong tumakbo sa national elections. Tayo ang pinakamalakas na kandidato. Doble panalo sigurado, ha? Ikaw ang bise o ang presidente. Bakit hindi ako yung presidente? My friend, since the beginning, ikaw si Watson, ako si Holmes. Sa tingin ko kasi, mas bagay sa akin si Sancho Panza kasi ikaw si Don Quixote. Diyan nagkamali si Quezon. Ipinadala niya si Osmeña at si Rojas para makuha ng Independence Bill. Ibig sabihin, hindi siya ang aangin na patuloy. Kung siya pasasalamatan ka pa ng mga tao.
Pag nagkaroon ng alala, maaaring si Osmeña at si Rojas ang tumakbong presidente at PC. Mananalo sila. Hindi lang siya. Kaya pala nagkaroon siya pang batas. Kahit hindi magdami. Kaya si Quezon ngayon. Hindi ko mawari kung ang pinagkaiba nito sa naunang batas. Ang pinagkaiba ay si Quezon ang nag-uwi. Mi querido. Pastilan. Ngayon, pwede na tayong tumakbo bilang presidente at vice. I have followed you. I will follow you no longer. Sergey, magtatampo ka pa rin ba? Hindi ko rin magagawa ang lahat ng ito kundi dahil sa'yo. Ang gutsay mo. Sergey, you are the real trailblazer here. Hindi ako. Pag pinapangako ko sa'yo na pagkatapos kong maging Pangulo ng 6 na taon sa loob ng Commonwealth, ikaw ang papalit. Sino yun? Ikaw ang unang Pangulo ng Malayang Republika. Hindi ako kailangan. Huwag mo akong binibilog. Sergey, seryoso ako. Be my Vice President. Kapag tayong dalawang tumakbo, isa lang ang pwedeng mangyari. Ano? Seguramente, hindi tayo matatalo. Magkakanino. Kaninong buntod mo kinuha to? Kay Leonard. Hindi. Huwag ko sabihin yung storya. Okay lang ba? Yung body and soul. Kasunod po niyan. Politika.
Ilang taon silang nasa poder, pero hindi nila pinamalas ang tunay na pamumuno. Bakit di niyo pakita kung paano kayo lumaban noon para sa bayan? Gulo yan. Ayoko. Susuportahan ko ang kandidatura ni Quezon. Hindi ba asiwa? Periodista ka. Wala bang conflict of interest doon? Ipauubaya akong pagbabalita sa ibang staff. Wala pa rin papanigan ng alerta. Ang importante, manalo si Quezon. Wala rin telit. Tingnan niyo mga masa. May balitang pinag-iisipan daw ni General Emilio Aguinaldo na tumakbo bilang presidente. Ay ano masasabi niyo doon? Matanda na sa inyo. Sa pakiwari ko tumatanda ng paurong. Iyang pagpanig niya kay Leonard Wood ay kabaliktaran ng lahat ng pinanindigan niya noon. Nagretiro na siya, di ba? Isama niya yung mga veteranos niya. At nang hindi na sila makapaminsala ng bansa. Napakatindi ng mga insulto. Kahit sa uli ay hindi ganyan ang pag-aalipusta. Sino ba yung mga veteranos na yan? Karamihan yan sa kanila, hindi pa nakakaway ng pagmura. Bakit hindi mo ibalik sa kandidatura ang laban? Marami pa nakakalala sa iyong kabayanihan niyo. Libo-libo pa rin sumusuporta sa iyo. Sinagot mo ang tawag ng inang bayan ng revolusyon. Revolusyonary ba kayo? Kailangan ka niya ulit ngayon. Tama bang tanggihan dahil ang ayaw mo ng gulo? Hindi ba miyembro ka ng veteranos? Kita niyo ang kanyang lagda. Isa rin siyang miyembro ng veteranos. Ang turing pa sa akin ay para akong isang traidor. Siya nga itong pumuri sa aking kabayanihan at katapangan sa harap ng mga Amerikano noong nagtalumpati siya sa Estados Unidos. Maaaring nakalimutan na ng mga kabataan ngayon. Pero ako at ang mga veteranos ang nagtanggol sa kalayaang tinatamasa nila ngayon. Samantalang, ang mga doble kara sa gobyerno na panayang sigaw ng independensya, pero ang totoo ay gusto nilang panatilihin at patagalin ang pagkakatali natin sa Amerika. Hindi ko na kayang magbingi-bingihan sa sigaw ng aking mga kababayan na hanggang ngayon ay nagdurusa samantalang ang mga pinuno natin ay nagpipiesta. Tatakbo ako sa pagka-presidente sa susunod na eleksyon. At si Raimundo Revisa ang katapat ko sa pagka-vice-presidente.
Kung naalala nyo ang Jones Law, dapat makakamit na natin ang independensya sa loob ng 3 taon dahil sa batas na yon. Pero ang isinulong ni Quezon ay magtagal ito ng 25 taon. Gusto ba natin ang mamuno sa atin ang mga multo ng nakaraan? O gusto ba natin magmula? Huwag na tayo sa mga! Dito tayo sa bago! Sa progresibo! Itong si Quezon, kahilingat kayo mga Pilipini, sapagkat ito'y isang palikerong sinungaling na maraming sinisikreto sa kanyang kawawang asawa. Ito ba ang pinuno na... Ubod-ubod na yung vice-presidente natin. Ay, hindi niya na matapos ang termino niya. Baka mabuti, imbitahin na natin yung babaeng yun. Pakilala naman sa kanta. But if anyone can do it, I'm sure you're among them. Wala na ba yung mga sine galing Europa? Ang gaganda naman kayo na. Ngayon po, gawang Amerika na. Kakaunti na nagpapadala dito galing Europa. Basta niyo muchas respuestas si Fernando, pero malaki rin naman. Tama lang. Plano mo sa malaking makinarya. Huwag mo mapuruan ng matanda. Siya pa rin ang pinakamatinding kalaban, sweetheart. Maraming nakataya. I cannot rest on my laurels. Alam ko na. Gumagawa ka na rin daw ng mga pelikula? Ay, wala lang po yun, mga maikling silent movies lang. Oh, may contest na. Ba't silent ka pa rin? Yung ako, nakahiligan lang ng batang yan ang magawa ni Murnau at ni Fritz lang. May mga gamit na kayo. Nirerenta ko lang po kayo sa Journey Pumuseno. Nakita mo yung bagong studio ng Philippine Films? Yung kay Harris at Tate? Sa labas lang po. Sobrang gara po, no? Bago lahat ng gagamitan. Siguradong magiging sentro ng pelikula ang bansa natin sa Asia. Ay, sana nga po. At ikaw ang nasa sentro ng pag-usbong ngayon. Kasingit nga ang mga gawa mo. Siguro. Work in progress pa lang po ito. Naintindihan ko na ngayon, subog na. Ganda ng kuha. Sino siya? Yung lalaki na kaputi. May dating itsura niya. Pwede siyang gumanap na ikaw sa sine. You read my mind. Nadya, gawin mo ng maiikling sine ang buhay ko. Lahat ng achievements ko,
Mula nung ako'y abogado hanggang ngayon. Gagamitin natin sa pangangampanya. Papundo ako, huwag kang mag-alala. Tignan ko kung magpapahiram ulit si Don Jose. Akong bahala sa'yo. Kakausapin ko si Harris at si Editek. Mga equipment nila ang gagamitin mo. Oh my God! Only the best for my nana. Ilalabas natin ito bago maghalala. Ako anak, maraming makakapanood niyan. Okay ba? Ang gusto ko, parang galing Halloween. Gawin mo ko si Harry Flynn. Manuel Quezon, bayani, ang sagot sa pambansang suliranin. Mismo! Tanungin mo ang papa mo ng lahat tungkol sa akin. Maraming may pinagdaanan yan. Sa kasawian pala. O, ano sa tingin niyo? Pagtulungan niyo lang ang script? Apo, yes na yes po nila! Mayroon ako ng pagkabihag niya si Intramuros. Yung pagkapanalo niya bilang gobernador ng Tayabas. Isama mo yung abogado pa lang siya at kinalaban niya yung kanong land grabber. Francis Berry. Tapos yung Jones Law, saka yung special laban kay Good. Puro pampabango kay Quezon, ano? Mga paboring himod. Iyan po ang trabaho ni Nadia. Bayan na pula. Magandang pagkakataon to para suriin mo si Quezon bilang politiko. Eh, hindi po yun ang trabaho niya. Kapag ginamit po niya yung pera na para pulahan si Quezon, palilin lang po. Maraming beses na namang nanlim lang si Quezon. Pero hindi po yun ang punto. Kung gumawa ka kaya ng dalawang bersyon, isa itatangal mo siya bilang bayani. At yung isa? Yung mas totoo, sayang yun. Alam mo naman yung totoong kwento kung paano siya nanalo bilang gobernador. Alam mo rin kung bakit nagkaroon ng titles McTaffy kahit may naunang batas na alam mo rin yung kwento kay Ana Ricardo. At saan naman po natin papalabas siya mga yan? Ewan. Pero isipin mo, kapag dumating yung panahon na ilaglag ka rin niya, may bala ka. May bala. Walang baril. Saan kumukuha ng kwarta si Quezon para pondohan ang pangangampanya niya sa dyaryo, sa radyo, maging sa sine? Paano nakapag-ari siya ng malaking propiedad na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso? Ang sinasahod lang ng isang senador na katulad niya. Kasalanan ko ba kung magaling ako negosyante? Negosyante to si Quezon. Aboy! You having fun? Huh? Happy birthday na lang! Looking good. Okay, bumalik ka dun sa mga kaibigan mo. Join your friends. Meron dun magician. Dali! Maraming salamat nga pala dito sa regalo mo sa anak mo. Pero, yun ba ang halaga ng kinabukasan ni Nonong? Nalalaking, di ba? Amen. Ang pagkakaibigan na ng takdang matagal.
O, Anthony, ano ba pala ito? Fold? Teka, hindi ba ikaw? Basta fold. Wala po. Unang gano'n pa. Etong si Myung, walang ginawa kundi moral assassination. May baril, walang bala. Son, punta ka sa dito na mismo. Tanong mo magkano ang balanse na ang kwenta. Eh kung basagin mo ang imahe ni Myung bilang bayani para talagang wala na siyang laban. Ano naman niya gagawin? Kung pagkabayani, it's all about perception. Ay, ikaw, halika, dito. Kita. Yan. Oo, maputo ka niya. Magandang araw. Maaari bang makainom? Malayo pa pinanggalingan mo? Malayo-layo rin. Salamat. Nagkita na ba tayo? Di mo ba ako natatandaan? Kabanatuan. May 3 dekada na nakakaraan. Can't seem to get this goddamn nose. No. You make it big. Big. O Ben, mamaya na yan. May matinding kwento na pasama ko. Ikaw talaga yun? Ang unang tumaga kay General Luna? Sa mukha. Inutusan ako mismo ni General yung napatayin si Luna sa Kabanatuan. Ano ebidensya mo? Nagpadala ng 4 na telegrama si General yung kay Luna para masiguradong makakarating siya sa Kabanatuan. Bagay na kinakailangan. Ito ang isa. Ilang taon akong hindi pinatulog ng konsensya ko. Pero nung malaman ko natatakbong pagkapangulo si General Leon, hindi ko na kayang manahimik. Kailangang malaman ng bayan na si Aguinaldo mismo ang lumulak sa revolusyon. Tandaan natin ang salita ni Mabiling tungkol kay General Myung. Nabigo ang revolusyon dahil sa maling pamamahala dito. Sinabi ko na ito noon at sasabihin ko ngayon, wala akong inutos na patayin si General Luna. Bakit kayo mapapatay ang pinakamahusay kong general? Anong silbi nun? Sa halip na suportahan niya ang mga tunay na naglilingkod sa bayan, ay tinanggalan pa sila ng pakinabang. Ang tanging hangad ko lamang noon ay subaybayan siya kung sakaling lumabag siya sa mga alituntunin ng pamahalaan ng revolusyonaryo. Ginugunita natin ngayong araw na ito ang mga tunay na bayani ng revolusyon. Katulad ni Apolinario Mabiling. Loko-loko lang ang maniniwala dyan kay Mabiling. General Antonio Luna! Ikaw ang dapat maglabas ng libro para pagmulaanan lahat ng mga palatang kaya. At higit sa lahat, ngayong araw na ito, ang tunay na Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas, si Gat Andres Bonifacio! Alam mo kasi maganda magdikit? Saan? Sa tawid. Sira ulo ka rin, ano? Sige. Sabi ko ba rin doon si Camilo? Sabi kasi sa akin nahahanapan niya rin doon sa Carlac. Gawin mo. Ay! Ayo! Magdikit nga kayo rito isa! Ikaw doon! Ubusin ko na yan! Kasi po tayo sa darating na halalan. Namin ibuboto yan. Inawalan kami ng trabaho dahil sa kanya.
Kakampi po ni Quezon ang mga magsasaka at manggagawa. Kakampi! Ipinasara niyo yung bukid ni Kamyong. Doon kami nagtatrabaho. Kampi. Hindi naman niya pwede ipamigay ang lupa na hindi sa kanya. Sa gobyerno to eh. Pero pwede mo itong mabili sa subasta. Ang presyo nito ngayon ay 200,000 piso. Pwede ba sabi ko sa'yo? Wala ang delikadesa. Kaya anong susunod niya? Ang pensyon mo. Kailangan mo na rin maglaro ng marami. At maging maruming tulad niya. Walang ibang laro sa halalang ito. Gamitin na natin ang babae. Hanggat walang pruwebang dokumento para kasuhan si Quezon ng bigamya, hindi ko kaya. Sino babae? Ikaw. Kawawa naman ang mga nagtatrabaho sa bukid. Hindi lang yan. Ipinangako ni Quezon kay Camilo ng lupa na yun. Tapos babawiin niya ngayon. Basta ako, iboboto ko pa rin si Quezon. Sigurado na yun. Tsaka maganda sa negosyo. Kahit nga yung mga edukado eh. Sabi, iboboto raw siya. Halos walang kinalaman ng edukasyon sa pagiging tama. Kahit gaano karaming libro ang binasa natin, kahit gaano karaming profesor ng palabo ng utak natin, mauuto at mauuto pa rin tayo. Eh bakit ako?